Pagpasok ni Leah sa kanilang kwarto, nadatnan niyang halos kabababa lang sa telepono ng magandang roommate at bakas niya ang galak sa mukha nito. Mukhang masaya ang ka-roommate ko ah. Untag niya dito, sabay upo sa tabi ng dalaga. Lumabi si Lynn at lumabas ang magagandang biloy sa magkabilang pisngi nito. Tumawag po si Prof. Tim, si Professor Domingo. Hindi natapos ni Lynn ang sinasabi. Bakit ba niya ibinabalita pa sa kaharap ang pagtawag ng professor sa kanya? Mahahalata ni Leah na nagagalak siya sa pagtawag ng professor. Ha? Kailan tumawag at bakit? Sunod-sunod na tanong ni Leah. Kailangan na ni Lynn ngayon na sabihin ang dahilan ng pagtawag ng professor. Kung pwede raw magkita ulit tayong tatlo sa lobby mamaya 9:30 PM. Inom daw ulit tayo sa bar. Nagsinungaling na si Lynn. Ang imbitasyon ay para sa kanya lamang. Hindi naman marahil ikagagalit ng binata na isama niya si Leah. Talaga? Nag-iimbita rin yung nagpakilala sa atin. Yung mayabang na si Bigote. Kung pwede ka raw, mamayang 10 PM sa lobby rin. Nagyaya rin sa bar. Nagulat siya sa sinabi ni Leah. Si Bigote? At nag-commit ka naman? Pinandilatan niya ang chinitang roommate. Ay hindi po. Sabi ko, sasabihin ko muna sa'yo. Pinandilatan din siya ng mata ng kausap at natawa sila pareho. Masaya rin kasi si Leah sa isipin na makakasama uli nila ang professor. Hayaan mo na si Bigote, mas safe tayo kasama si Prof. Domingo. Pagtatapos niya, sinabi mo pa. At para silang teenager na nag-appear pa. 9 PM, hindi mapakali si Ernie sa loob ng kanyang kwarto sa hotel. Naisip niyang maagang lumabas ng kwarto at magpahangin na muna sa lobby ng hotel habang hinihintay ang takdang oras kung darating ang kanyang hinihintay. Matindi talaga ang tama niya sa magandang doktora. Iba ang dating nito sa kanya. Parang itinakda ng tadhana nito ang babaeng kanyang itatangi habang buhay. Nagbihis siya. Simpleng green na sport shirt na nagpapatingkad sa kanyang maskuladong pangangatawan at semi-formal na pantalon with matching leather shoes. Pinagmasdan ni Arnie ang sarili sa salamin. Hindi maipagkakailang guwapo siya. At sa taas niyang 6'2", sabihin pang anak siya ng politikong si dating Senador Manuel Alcantara na may-ari ng Genetics Philippines Incorporated. At kasalukuyang gobernador sa kanilang lalawigan ng Pangasinan. Sino kayang anak ng isang iba ang makakawala sa kanyang mahika? Dr. Lynn Abarintos, ikaw ang ibig kong maging reyna sa aking kaharian. Naisip niya. Ikaw lang at walang iba. Ito ang bulong at sumpa ni Arnolfo Alcantara sa kanyang sarili. Ang pag-ibig ay isang kabaliwan. Ang lahat ng umiibig ay dumaraan sa ganitong proseso ng kabaliwan. At ang bawat mangingibig ay binubulag ng masidhing paghahangad na maangkin ang kanyang iniibig. At minsan, ang paghahangad nito ay humahantong sa kapahamakan. Umupo si Ernie sa isang sulok ng bar, natanaw ang lobby ng hotel. Umorder siya ng isang baso ng whiskey. Pampainit lang. Parang kinakabahan siya. At ang damdaming nararamdaman ay lubhang banyaga sa kanya. Kailangan pa niyang umamot ng lakas sa alak upang harapin ang katotohanang binihag ng isang magandang doktora ang kanyang puso. At habang iniisip niya ang magandang doktora, parang lalo siyang naduduwag.
Subalit sumisidhi naman ang pagnanasa niyang muling makita ito at muling masilayan ang kabuuan nitong tila mahika na nagbibigay sa kanya ng di maipaliwanag na kasiyahan. Ang mapagmasdan lang ang maamo nitong mukha ay parang obsesyon na hinahanap-hanap ng kanyang paningin. Ang puso ni Arnie ay nagdidikta sa kanyang otak na kailangang mapasa kanya ang magandang doktora kahit ano pa ang mangyari. At habang sinisimsim niya ang mapait na alak sa hawak na baso, sumagi sa isip niya na masigit marahil siyang malalasing kung labi ni Dr. Lynn Abarintos ang kanyang hinahagkan at hindi ang labi ng baso ng alak na tangan. Halos 30 minuto na si Arnie na nasa lamisa sa sulok ng bar na iyon at nakatatlong order na siya ng whiskey. Natanaw niya ang makisig na lalaki na kasalo ng grupo ni Dr. Lynn Abarintos noong lunch break. Umupo ito sa isa sa mga upuan sa labi ng hotel na parang may hinihintay. Talagang makisig ang lalaking ito, naisip ni Arnie. Pero hindi ito hihigit sa sariling kakisigan. Mga ilang minuto ang nakalipas, napapitlag si Arnie sa kinauupuan nang makita niya ang dalawang babae na lumapit sa makisig na lalaki na nakasalamin sa labi ng hotel. Nakita niyang tumayo ang lalaki at pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, tinungo ng mga ito ang direksyon patungo sa bar na kinaroroonan ni Arnie. Hindi halos humihinga si Arnie. Tatayo sana siya sa kinauupuan niya nang pumasok ang tatlo sa bar at kumuha ng misa sa di kalayuan sa kanya. Mukhang matagal na silang magkakakilala. Ito ang naisip ni Arnie nang makita ang grupo ni na Dr. Lynn Abarintos, anak ni Congressman Arturo Buenviaje, at ang makisig na lalaki na mukhang kagalang-galang nang pumasok ang mga ito sa loob ng bar. Nakita niyang lumapit ang isang waiter sa mga ito. Maya-maya pa ay pumasok ang waiter sa kusina ng bar. At nang bumalik ito, ay may dala na itong isang tray na may lamang ilang buti ng lager light beer. Bumalik ito at nagdala ng 3 order ng pulutan. Hinayaan muna ni Arnie na maubos ang 3 ang tig-isang hawak na beer ng mga ito nang tawagin niya ang waiter. Lumapit ito sa kanya at maibinulong siya sabay turo sa di kalayuang misa ng 3 masayang nag-iinuman. Maya-maya pa ay bumalik ang waiter mula sa kusina at nagdala ito ng 8 pang buti ng lager light beer at dinala sa misa na kinaroroonan ni na Dr. Lynn Abarintos. Nagulat yung 3 ng ilapag ng waiter sa kanilang misa ang mga botelya ng beer sabay turo sa direksyon na kinaroroonan ni Arnie. Tumayo si Arnie at mabilis na lumapit sa grupo. "Naririto rin pala kayo, Lay," sabi ni Arnie. May bisa na ang 3 order na whiskey at pakiramdam ni Arnie ay nagiinit na ang kanyang punong tinga. "At magandang gabi, Doktora Abarintos." Baling niya sa talagang pake niya. "I hope you won't mind if I join you." Nagulat si Tim nang ilapag pa ang 8 pang buti ng lager light beer ng waiter. Hindi pa sila nangangalahati sa in-order at wala pa silang in-order na bago. At naasiwa siya na naririto rin at kasama nilang dalawa ni Lynn si Leah. Ang gusto ni Tim ay masulo sa gabing iyon si Lynn. Pero bakit isinama nito si Leah? At nang lumapit ang lalaking kaharap na itinuturo ng waiter na siyang nag-order ng inilapag na inumin, lalong sumidhi ang pagkaasiwa na naramdaman ng binatang propesor. Makisig din ang lalaki sa kanyang harapan. Tansya niya ay magkakasing edad ang 2 doktora at ang lalaking kaharap. At mukhang mayaman at makapangyarihan ang bagong dating. At hindi niya gusto ang pilyong ngiti ng lalaki na binabadya ng makipot na bibig na ginuhito ng manipis na bigote. Kaibigan ba o karibal ang bagong dating? Naisip ng binatang profesor. Napansin niyang higit na atensyon ang ibinibigay ng lalaki sa gawin ni Lynn. "Akala ko tinpiin pa ang usapan natin sa labil eh."
Sabi ni Ernie sa nagulat na si Leah. Tinawag niya ito sa palayo nito upang ipakita ang impresyon sa mga kaharap na magkakilala na sila ng anak ni Congressman Buenviaje. Nakita ni Tim ang parang pagkaasiwa din ni Lynn sa pagdating ng lalaking may bigote. Nauna na palang nag-imbita si Prof. Tim kay Lynn bago ka nag-imbita. Ang malamig na tugon ni Leah na hindi itinago ang pagkairita sa pagdating ng kaharap. Why not you join us? Nagulat si Tim na natagpuan ng sariling biglang sumabad sa usapan. Pero ito ang hinihingi ng pagkakataon. Nag-order ka na pala ng beer. Ibinitin ng sinasabi at hinayaang manghula ang bagong dating kung mainis ang kanyang pagkakabigkas sa huling kataga. Thank you, sabi ng kausap at kumuha ito ng upuan kaharap si Lynn na nasa kaliwa ni Tim. Ako nga pala si Arnolfo Alcantara. Arnie na lang. Iniabot ni Arnie ang palad sa batang profesor makaraang umupo. Ako naman si Tim, Artemio Domingo. Pagpapakilala ni Tim kay Arnie habang ginagagap ang inabot na palad ng kausap. Sa pagkakaupo nilang apat, magkaharap si Tim at si Leah. Magkaharap naman si Arnie at si Lynn. At nagsimula ang paikot na tunggalian ng pag-ibig. Si Leah laban kay Lynn sa pag-ibig ni Tim, si Arnie laban kay Tim sa pag-ibig ni Lynn. At kung ang pag-ibig ay isang laro, ang pag-ibig ay hindi nagtatakda ng mga alituntunin. Sa bawat laro may nananalo at may natatalo, at sa mga manlalaro mayroong mga mandaraya. Kapag sinamahan ng pandaraya ang isang laro, ang mananalo kaya ay totoong nanalo at ang natalo kaya ay totoong talunan. Ang daigdig ay isang bilog na umiikot sa bilog na kanyang iniikutan. Sinasabing maihahalin tulad sa isang gulong ang buhay. Minsan ikaw ay nasa ilalim, subalit darating din ang sandali na ikaw ay papaibabaw. Ang buhay ay maihahalin tulad sa isang digmaan. Ang malakas at makapangyarihan ay higit na mas malaki ang pagkakataong magwagi sa laban ng buhay. Subalit sa pag-ibig, patas lagi ang laban. Walang mahirap o mayaman. Tanging ang puso ang nagdidikta kung sa huli ay sino ang tunay na nagwagi at sino ang talagang talunan sa laro ng buhay.